Ayan, maligayang tagsibol sa inyong lahat at maligayang taglagas para naman sa ating mga kapatid na naninirahan sa timog na bahagi ng ating mundo. So, dito sa Northern Hemisphere, we are celebrating spring, while in the Southern Hemisphere of our planet, they are experiencing fall. No? Pero dito sa Pilipinas, since malapit tayo ay nakalocate northern part of the equator, na malapit-lapit din sa equator, no? It's quite weird na ngayon ay simula na rin officially ng tag-init, no? So kaya yung heat index, although pagsapit ng March, ang daming mga absence or suspension of classes dahil nga umaabot ng 40 degrees yung temperatura na talaga namang napakaalinsangan. Meron pa ba tayong pupuntahan? Meron pa ba tayong ibang bansa na maaaring puntahan? Lalo na sa halagayan natin na laging walang pera o kapos sa pera. But then, tiwala na lang talaga sa Poong May Kapal na tayo kanyang itawid sa araw-araw natin buhay. At napakasaya dahil kasi nga, kahit mahirap ang ating pinagdaraanan, no? Makulit si God, binibigyan pa rin tayo ng buhay. Minsan sumusuko na nga tayo. Pero wag niyo pong sukuan, no? Kapit lang mahigpit dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Teka lang, parang nako-conscious ako kung ayun naman, no? Naka-mic naman pala ako. So nako-conscious lang tayo o nagiging anxious tayo dahil kung kakayanin pa ba natin ang mga pagsubok nito. Hayaan nyo lang na dumating ang buhay araw-araw. Huwag po tayong sumuko. Huwag nyo pong kitilin ang inyong buhay kasi sayang naman ang mga pagkakataon sa mga susunod dahil kasi once na mawala na ito, talagang wala ng buhay. Pero amazingly, gusto kong maglibot-libot ng konti. Diba? Parang ang ating panahon, kung makikita nyo, spring na spring dahil kasi yung ating mga bayabas lumalago. And then, nagputol din ako ng mulberry dahil kasi sobrang lago niya na at watak-watak din yung kanyang paglago. So, I want to direct it. And then, at the same time, kung makikita nyo, ito yung tinambak ng mga tricycle driver at construction workers sa ibang lugar para lang magkaroon sila ng extension sa kanilang, ayun siya, extension sa kanilang pagpaparadahan kasi ginawa yung humpilan. And ang good news is, yung pagdating ng spring, halos lahat ng aso namin ay sabay-sabay na nanganak. So, anong meron? So, ibig sabihin, God still allows life to exist in our planet. Konti lang linakad ko pero napagod ako, no? God continues to allow us to live in this planet. Kung pinapahintulutan ng Diyos na isilang pa ang ibang mga nilalang, umusbong ang mga halaman, sumibol ang mga halaman, sa ating buhay din, mayroong sisibol na maganda para sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala. Tulad nga, nag-aalala ako, wala akong salamin, hindi ko nakikita kung tumatakbo ba itong video ito. So huwag tayong masyadong mag-alala. Just go with the flow. Sumabay lang tayo sa agos ng oras. Kasi dumadaloy yung oras. Dumadaloy siya at hindi napipigilan. Kung ang tubig ay maaaring mapigilan sa pagdaloy, I think itong oras ang hindi mapipigilan. So, every moment, nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Change ay nagaganap. Tulad na lang ng isang technique na tinuro sa ating mga ninuno, yung trimming, no? O kaya yung spring cleaning. I think mas mahalaga na putulin natin ang mga bagay, ang mga sanga-sanga sa ating buhay na hindi na kailangan. Although, each part of the plant is important, no? Each part of the plant is important. Pero para mag-grow tayo, kailangan mayroong mga mawala, no? Mawala sa atin. At pag nawala sila, babalik sila ng bago. Tulad din yan sa mga pinagdarasal ko ngayon na nagtataka, bakit siya nawala, mahal ko naman siya and everything. Kahit ipagpilitan natin kung kalooban ng Diyos,
Although yan, pag-usapan natin, kalooban ba talaga ni God na mawala siya sa atin? So nakikialam na naman ba si God sa ating buhay? I think not, no? I think not. Dahil hindi kayo naging compatible eh. Hindi kayo naging compatible. So malinaw na hindi kayo compatible, kaya umalis siya. So anong kailangan gawin? I-convert natin ang mga bagay-bagay into positive things. Maaring hindi ka pa handa. Maaring hindi ka pa handa sa isang relasyon na baka girlfriend lang, libog lang yan. Maaari mo pang makita yan sa iba. Pero kung ikaw ay mag-aasawa o kung ikaw ay mag-girlfriend, no, siguraduhin mo sa sarili mo. Kasi ngayon mo pa lang sinasabi, ngayon ka lang nagsasabi, pero handa na ba ang iyong katawan? Handa na ba ang iyong isipan? The reason why you have rejections in love life, in your love affair, sa relationship, is para ihanda ka sa mas matinding pagsubok sa buhay, tulad ng job application o finding a job. Ako, sinabi ko nga sa inyo, marami akong rejections na na-experience nung naghahanap ako ng trabaho. Either underqualified, overqualified, or talagang fully stocked na sila. Pero, hindi natin mapipilit kung ayaw ng ibang tao. Huwag tayo maging mapilit, no, di ba? Kung ayaw na, okay lang, gawin mong okay lang. Ibig sabihin, hindi ka naman nawalan. Kasi you still have your own life. Ibig sabihin, kung tinanggihan ka, baka hindi nila kaya, ikaw. It's not that hindi ka mahalaga sa kanila. Ang tanong ay hindi nila kaya. Hindi mo kasi pwedeng diktahan na porket mayaman sila, is marami silang pera, na kinukurakot lang nila ang pera nila. Kung meron silang pera, karapatan nilang ingatan ang perang tangan nila, na iniingatan nila. They have the power and authority to decide on kung paano nila gagastusin yun. Kasi pera nila yon. So, don't expect na ibigay nila yun sa'yo nung wala lang. Pero, ang nagiging problema sa atin is yung perang dapat para sa atin, yung pinagtrabahuan natin, yun ang karapatan natin. No? So, minsan, talagang, alam mo, pag-usapan lang natin ang problema sa ating bansa o sa buong mundo, madi-disappoint lang tayo. So, it's much better to create our own new world. Kumbaga, meron tayong sariling daigdig, personal na daigdig na ginagalawan. At kung iaasa natin sa iba ang pagkilos na to, baka hindi ka bahagi ng daigdig na iyon. Kasi kung sarili nating mundo, we have to work on ourselves, no? Tulad nito siguro, itong everyday vlogging natin or pag-video natin, I am creating a world, I am creating a viewers, no? Parang, dahil dito, parang nare-reach out natin yung mga tao. Salamat kay YouTube dahil kasi ito yung mundo o planeta na nagpahintulot sa atin para maipalabas to. Ganyan din, salamat kay TikTok dahil meron tayong platform para i-share natin ang mga kaisipan na ito. Kung wala sila, anong platform ang gagamitin natin? Meron pa rin real world. Paano? Sa totoo lang, very grateful ako sa modern technology dahil kasi nagkaroon tayo ng ways of how to communicate. Dati kasi, nung kabataan ko, tanging television, radyo, at dyaryo ang pwede nating expression ng media, no? Doon lang tayo pwede makapagpahayag. Pero may mga requirements, sobrang tindi ng mga requirements nila. Dapat mass communication ka, journalism, or whatever, no? So may degree. Dito ngayon, kahit wala ng degree, basta't may cellphone, may kakayahan ka lang bumili ng cellphone, may kakayahan ka lang mag-internet at mag-video, no? Go ahead. Do as you want to do, no? So halos nagiging walang limitasyon. At ngayon, ang ating gobyerno ay nababahala at marami kasi nagiging parang ngayon ang issue yata dito is sa Pilipinas, gumagawa sila ng mga batas o pag-uusap patungkol sa mga fake news. Ay,
hindi ko na alam kung ano ang totoong balita, no? It's quite useful na malaman kung ano nangyayari sa ating bansa sa pamagitan ng video na to. Pero hindi natin alam kung anong totoo. Kasi ang totoo, no, maraming katotohanan. Kung hindi mo personal na nakita, narinig, naamoy, nalasan, naramdaman, ito ay suggestion lang. Ito ay maaring sinasabi nila. Dapat kasi ang katotohanan nakikita natin, nahawakan natin. Kaya nga, yung University of Santo Tomas, maaring inspired siya kay St. Thomas dahil para sa kanya, ang totoo is dapat nakikita niya, nahawakan niya, naririnig niya. Kaya nga siya naging doubting Thomas. Diba? Yun to yung sa panahon ni Kristo. At maaring si Santo Tomas ay maging parang patron. I don't know, I'm not a Catholic, pero parang maganda yung behavior na pinakikita niya na maaring siya yung maaring apostol ng katotohanan dahil talagang sinusuri niya ang katotohanan ng siyensya, ng agham because of the questioning procedures at saka yung panuntunan niya kung ano ang tama o totoo na nagaganap na dapat nakikita niya, naririnig niya, naamoy niya at nahawakan niya. Sa ating buhay, ang bilis nating maniwala sa iba na wala tayong pamamaraan kung paano alamin ang katotohanan. At kung sakaling inalam natin, ang tanong nito, ano ba yung magiging pakinabang nito sa aking buhay? Bida-bida ka lang ba sa chismisan? Pero how that information will help you to enrich your life? Kumbaga, it's not mapagyayaman, no? Pag sinabi kasi natin yaman, iniisip agad natin pera. Pero, to be honest, mapagkakaperahan ba natin ang informasyon na yan? At kung sakali man na tayo magkapera dahil dyan, ito ba ay makabubuti o makasasama? Isipin natin na lang talaga mga kalahi, nasa ating buhay, kumilos tayo. Kumilos tayo tungo sa ating kaligayahan. At huwag sana tayong lumigaya kung merong nasasaktan o naaapi na ibang tao. At ito yung lagi ko napapanood ngayon, araw-araw. People are making their own happiness. Searching for their own happiness. At masaya sila kung meron silang napapahamak na tao. At sa totoo lang, ang pakiramdam ko pag tuwing nanonood ako ng Facebook, ng TikTok, ng internet, no, ng YouTube, is parang it's full of negativity. Ang daming mga kasamaan na nagaganap, na nakakadismaya, na nakakaapekto sa aking isipan, nakakaapekto sa aking damdamin, na magtatanong ka at makakapag-isip ka ng masama na ito na ba talaga ang nangyayari sa ating lipunan? Ito na ba ang klaseng gobyerno na meron tayo? Imbes na maging proud ka, minsan natatakot ka, paano kung sa atin bilang isang ordinaryong mamamayan gawin ito? Ang panggigipit sa ating kalayaan. Pero so far, as of now, nakakapag-vlog tayo, malaya tayo. Yun lang, no? Every time that I uploaded my video on TikTok, sinasabi is content under review. So, ibig sabihin, nung research ko siya through Google at saka Microsoft Copilot, bakit nga ba pag ikaw ay nag-upload ng TikTok video sa TikTok, content under review. Ibig sabihin, sinusuri nila ang iyong video, ang iyong content, kung ito ba ay mapanganib. Hello? Granting, maaring mapanganib nga ang sinasabi ko kasi maaring magbago ang iyong buhay. Pero, panganib in terms of social media, panganib in terms of our society, hindi ko alam kung ako ba ay mapanganib na tao. Ang layunin ko lang is magbahagi ng aking saloobin para sa hinaharap ay meron akong mapapakinggan kung ano ang sinasabi ko. Kumbaga, check and balance ba? I think this video will be a version of my younger self. At least bumata ako kahit paano sa pamagitan ng video ito. Pero sa susunod na panahon na mapapanood ko to,
In the future is matanda na ako. Ano kaya ang nangyayari sa future? Pihado, nakaupo lang ako, hawak ko ang cellphone na ito, o kaya nasa laptop ako, at pinapanood ko kung ano sinasabi ko. Ikaw kalahi, in the future, in 5 years from now, ano ba ang ginagawa mo? Nandyan ka pa rin ba sa trabaho mo? O wala ka pa rin trabaho? Mapapanood mo pa rin ba kaya ito? O baka meron ka ng bagong tinututukan, no? Hindi ko lang alam kung ano ba ang trip ko. Bakit ba gusto ko na meron akong tinitingnan in the past na maaaring makatulong sa akin ngayon. Sa ngayon, ang financial status is, alam mo, sa totoo lang, wala naman talagang pera. Pero, himala na lang na talagang nakakasurvive tayo. Meron tayong bigas, meron akong gas, meron akong, ano pa, yung tubig, kuryente, and everything. No? Pero yung pang-ulam, bahala na. After this, tsaka ko nang iisipin yun. So, actually, yung naalala ko, meron kaming tuyo at saka dilis dyan. Siguro yun na lang. Tapos bibili na lang ako ng itlog na maalat at saka kamatis para pang-ulam sa tanghalian. Ito yung araw-araw na ating iniisip kung paano mag-survive. Pero kung dadagdag mo yung isipin na ano ba yung nangyari sa kapitbahay, kasi uutangan mo siya, di ba? Parang dagdag lang sa utak mo, naisipin mo. Ako parang, dahil na-stroke ako, is limitado yung utak ko yata. Pero nakakatuwa naman kasi nakikita ko, I can still remember things. Naaalala ko pa yung mga nababasa kong client na sa TikTok, no? Naaalala ko ang pangalan nila at ang situation nila. At yun ay pinagpapasalamat ko na dahil kasi nakausap ko kayo once, so sikapin kong maalala kayong lahat. So, kaya nga mas mainam kung sakali na pag kayo ay nag-message sa akin ay hindi dito sa inbox, maaaring sa comment section, pero mas mainam kung i-email nyo po ako. Email nyo po ako sa apoadman@luntiangagama.org at explore nyo po ang ating website, yung www.landasnanglahi.com at gayon din yung hilotacademy.com. So bukas o maaring mamaya sa pagpapanood nyo ngayon, magsisimula ako ng 1 p.m. to 6 p.m. ng pagtuturo sa hilot. At doon po is tatalakayin natin yung basics, no? Pero ang isang basics nun is bakit ba kailangan nating pagpahalagahan ang spiritual na aspeto ng gamutan. At dito, pag-usapan natin bawat bahagi ng tao, yung kaluluwa ng tao din, at ano ang kaugnayan nito sa ating katawan, at nalalabasan nito para sa lipunan. Siguro ito na lamang po sa ngayon. So, happy Estara, maligayang pagsibol. So, ano nga ba dapat gawin? Sa pagsibol is dapat lumalago tayo. Ano ngayon ang pinapalago ninyo? Supposedly, nasabi ko nga is 2 aso namin ang nanganak. Isa, si Tablaya, meron siyang 8 anak or 9 na anak. Namatay ang ilan? 2. So 7 na lang siya or 6 na lang siya ngayon pala. Dahil kasi si Tagpi naman is 2 anak, parehong patay. So kumuha ako ng isa doon. So 7 nga pala yung kay Tablaya, kinuha ko yung isa para naman maging nanay din si Tagpi. So hanggang sa susunod, itong Apoadman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agaban nagsasabing mayari na pag-asatin. Medyo hirap ang aking pagsasalita ngayon. So paalam.